Ito, kita ninyo, isang balita ito. Oh, hindi niyo tinatanong ito. Ang Oh, ayan, network oh. ng, Ito si Inday Sara, sinisilip natin yung kanyang salin, sinisilip natin yung kanyang yaman. Oh, ito. Oh, pakinggan niyo to. net worth ng mag-asawang Marcos, Lisa at Bongbong Marcos, tumaas ng 1.2 billion pesos. Galing ano? Ay magkano lang ang sweldo ng presidente? Sabihin natin 600,000 times 12. That's 7.2 million isang taon times 3. And that's 21,600,000. Oh, 21,600,000 sa loob ng 3 taon. Saan nanggaling yung 1.2 billion na paglago ng kanilang yaman? Hindi niyo itatanong 'yan. Oh, baka sabihin niyo kasi may mga negosyo sila, mga tanga. Bawal magnegosyo eh. Bawal magnegosyo kapag nasa pwesto eh. Conflict of interest 'yun eh. Magdadivest ka sa mga negosyo mo kasi baka pag nasa kapangyarihan ka, mapaboran yung negosyo mo. Baka mamaya lahat ng proyekto ng gobyerno mapunta na sa negosyo mo. O so paano, saan manggagaling yung 1.2 billion na itinaas daw ng kanilang net worth? Bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Inday Sara iniimbestigahan? Oh. Sa loob nga lang naman ng 3 taon, sa apat na taon na lang, sabihin na natin 28 point something million lang. O saan nanggaling yung Saan nanggaling yung 1 billion pa? Times, gawin natin 4 na taon times 4. And that's 28,800,000. Di wala pang kalahating bilyon. Imagine. Tapos isama mo pa yung i-times 2 natin, sabihin natin pareho yung pareho yung sweldo nilang ang income nilang mag-asawa. O times 2, oy 57,600,000 lamang sa loob ng 4 na taon dapat yan. Imagine, umakyat ng 1.2 billion. Wow. O saan galing ang kanilang salapi? O bakit hindi sila imbitahan at imbestigahan din ng mga orokan dyan sa mababang kapulungan? Yung mga plastic na buhaya ng mababang kapulungan. Why? Matindi talagang impunity sa Pilipinas. Bakit? Wala nang pakialam itong lintik na administrasyon na ito sa isinisigaw ng taong bayan. Wala silang pakialam. O, mga walang pakialam, di ba? O ngayon, kung idol mo pa rin ito, putang ina, may tama ka na sa utak. Ang tanong, nabalatuan ka ba? Yun masaklap. Hindi ka na nabalatuan, idol mo pa. Walang iya. Pera mo yan eh. Di ba? Pera natin yan. Actually, hindi na nga sa akin yan. Kanila na yan eh. Pero pera nyo yan eh. Ito pa isang kagaguhan ni Ping Lacson. Pakinggan pa natin. Minsan nag-iisip ako mag-resign eh. Naipahayag ko na rin kay Tito Sen na Nag-iisip daw siya mag-resign. Tangin, hindi mag-resign ka, wala ka namang isip eh. Nag-iisip ka pa. Mag-resign ka na lang. Sino tinatakot mo? Gago baka sabi ko sa'yo, pag nag-resign ka, baka magpalitsyon ako ng 10, ipapakain ko lang sa mga tricycle driver sa labas eh. Tangin, salute ka eh. Nagpa-importante ka pa. Importante yan, baklang-bakla ah. Iniisip ko na nga mag-resign eh. Galit na galit kayo nung umiiyak si Cayetano. Dahil wala man lang nangumusta sa kanya, ito naman, iniisip ko na mag-resign. Gago, kahit mawala ka sa Senado, walang mangyayari. Baka nga umunlad pa Pilipinas kung mawala kayo, mga demonyo kayo dyan eh. parang plano ko na mag-resign na lang as senator eh. Dahil sa nangyayari. Mag-resign ka na, dahil pa sinasabi. You're left with very imperfect choices kasi ang dami sa membro ng Senado ngayon may mga kaso ranging from crimes against humanity to plunder to market manipulation. Lahat yun ha, plunder, market manipulation, crime against humanity, lahat yun nasa majority. Di naman halata, no? Di naman halata na ang lilinis, putang ina, parang kapitapitagan yung mga nasa minority, no? Lacson, Tito Soto. Tapos si Rapi Tulfo na yung anak gastador. Yung anak niya ang pinakamalaking nakuhang flood control project sa distrito niya na hindi naman binabaha. Si Erwin Tulfo na kaya hindi na-confirm as DSW Secretary dahil hindi Pilipino, dinaya ang bansang Amerika gumamit ng nasumweldo sa military ng Amerika. Tapos biglang naging senador. Utang ina, lahat sila mga tawag dito, mga utak kriminal eh. Tapos pucha si Lacson na itong Lacson na ito na suspect sa pagpatay kay Dacer Corbito, di ba? Kaya nga nagtaguyan ng 1 taon mahigit eh dahil may warrant of arrest siya sa murder eh.
Ang lilinis nila, no, si Risa Ontiveros na meron daw kinulimbat daw sa PhilHealth, di pa na isosolid, di pa na ipapaliwanag. Tapos nagbabayad pa ng mga ng mga testigo di umano si alias Rene, yung sa mga testigo sa Parmali, yung testigo dun sa yung kinidnap na bata, mga testigo. May nagkakaso ng ng witness tampering. Meron pang kinasong kidnapping. Ang lilinis, Tapos yung kabila dahil lang masama ang loob nila, putyangin na, inactivate na naman nila, weaponize na naman yung mga ahensya ng gobyerno. Lahat may kaso, putyang galing. So how can you save the institution, masama talaga Senator? ang tingin. We never imagined this situation, na dati, kami yung check and balance, kami yung big brother Kami, Paano kayo naging check and balance dati? Paano nangyari yun? Flood control flood control scandal. Meron kang investigasyon. Tapos sangkot yung mga congressman. Sangkot si Martin Romualdez. Ni hindi mo ipinatawag. Sangkot yung mga nasa gabinete, ni hindi mo pinatawag. Meron nang gustong maglabas ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga ebidensya, hindi mo pinatawag. Paano ka naging check and balance? Actually, nung panahon ninyo, parang naging isa nga ang Senado at saka Kongreso Parang naging isang bahay kayo hindi kayo magkahiwalay paano mo sinasabi? Kabaligtaran din talaga itong mga na ito, no? Kabaligtaran din talaga itong mga pro-administration na mga senador natin. Napaka sinungaling. check and balance, kami yung taga-balance, kami yung taga-check sa House. Pero ngayon, ang sitwasyon na iba, mas mataas yung pananaw, ang patingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Oo, mas mataas talaga ang tingin ngayon sa mga taga-Congress. Bakit? Ang laki nung nakuha nilang pera Limpak-limpak, mali-maliit ang pera yung nakuha nila. Talagang mataas ang nakuha at ang tingin nila. At tingin ng tao sa kanila. Pero paano mo masasabi na mataas ang tingin ng tao sa Kongreso? Nakita nyo ba dyan sa labas ng Senado kung gaano karami yung mga nagmumura sa inyo na mga Pilipino? Naging mataas ang tingin sa Kongreso ng mga tao Putsang ina, sino lang ba yung mga nagsasalita sa Kongreso? Puros man mga komunista yan. Puros man mga makakaliwa tsaka mga aktivista yan. Paano tataas ang tingin ng mga tao dyan? Yung mga matitinong congressman naman dyan, puros mga nakatahimik lang. Activated naman yung mga makabayan block na sila lang naman yung lagi nagpapa-interview at kumikilos dyan sa Kongreso. Paano mo sasabihin? Alam mo, gusto nyo ba magkaroon ng Senado na ganitong mga leader ng Senado na mababa ang tingin masyado sa mga sarili? Kakalungkot ito at talagang hindi, alam mo, there were times, minsan nag-iisip ako mag-resign Resign ka na. Huwag mo nang isipin, Ping Lacson. Huwag ka na kami, syota mo, magpapaalam ka pa. Huwag na, lumayas ka, wala maghahanap sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, Ping Lacson, mag-resign ka. Pagkatapos mo mag-resign, kumain kang tae. Kumain ka ng hilaw na bubule. Kumain ka ng ginisang paniki kung gusto mo. Uminom ka ng Cytotec para makunang ka. Kumain ka lason. Bumili ka ng lubid. Itali mo sa puno ng mangga tapos maglambitin ka. Wala kaming pakialam, Ping. Maniwala ka. Wala kaming pakialam. Hindi ka namin hahanapin. Kahit mawala ka sa mundo, hindi ka namin hahanapin, Ping. Naipahayag ko na rin kay Tito Sen na parang plano ko na mag-resign na lang as senator dahil sa nangyayari. Sabi niya sa akin, wag naman. Pero Huwag naman, mawala yung syota niya. there are times na naisip ko yan na what for? Kasi batikos kabila, parang putik na yung Senado na para bang nasa na yung redeeming value namin. Wala kayong value, Ping. Ikaw, si Tito Soto, wala kayong value. Kasi sa totoo lang, mataas man ang tingin namin sa inyo dati. Tito Soto, mataas ang tingin. Binoto ko ba yan? Binoto ko rin niya kahit minsan Ikaw, actually, Ping, kung hindi lang kay Isko Moreno noong 2022, ikaw yung pipiliin ko Kung wala si Isko, hindi ko pipiliin si Bongbong Hindi ko pipiliin si Lenny, lalo. Ikaw sana yung pipiliin ko over Manny Pacquiao Oo, sa totoo lang, mataas ang tingin namin sa'yo. Akala nga namin makakatulong ka sa, sa laban namin dito sa mga magnanakaw sa Pilipinas Pero hindi pala Turned out, balimbing ka rin pala Balimping ka pala balimping. So, okay na, Ping, wag ka nang wag ka nang magdala ng mga damit mo, umalis ka na lang kagad. Sunugin na lang yung mga damit mo, okay na yan, baka makahawa ka pa. But then when we discuss among ourselves, kaming labing isa,
nakikita namin na mayroong pag-asa na maibangon muli yung integridad, yung reputasyon, yung dignidad. Ang ina, superhero yan. Nawala lang sa kanila yung yung leadership sa Senado. Putang inang yan, parang naglulupasay naman kayo masyado. Masyado naman kayong sakit na hindi na kayo makapangyarihan dyan sa Senado. Masyado namang iyakin yung mga baklang-bakla naman yung mga itatayo namin, kaya pa naming ibangon. Putang ina, hindi naman natumba eh. Napalitan lang yung leadership eh. Putang ina, buhay na buhay pa naman yung Senado. Kompleto pa naman kayo, nawala lang naman si Bato. Anong iniiyak mo? Gagana pa rin naman yung Senado kahit na nasa minority kayo. Masyado nyo naman pinapahalata na gutom kayo sa kapangyarihan eh. Masyado nyo naman pinapahalata na na masisermonan kayo ng mga amo ninyo bakit na pakawalan ninyo yung kapangyarihan eh. Kunin nyo na lang ulit kung gusto ninyo. Kunin nyo na lang ulit, wala naman kami pakialam kahit kayo eh. Yung mag-handle ng impeachment ni Inday Sara, hindi naman kayo makakakuha ng 16 na boto eh. Yun na naman importante eh. O kung halimbawa mag-constitutional assembly, nilabas na ni Amy, so na-preempt na. O pag ginawa nyo, di nagalit ang mga militar, nagalit ang taong bayan. Dahil tinatarantado nyo yung konstitusyon. Ng Senado. At kailangan lang sa amin, mag-self-reflect kami at talagang isa na lang yung direksyon namin. Pagbutihin namin yung ginagawa namin para sa Ngayon nyo lang naisip yan? Sa tagal nyong senador, ngayon nyo lang naisip na pagbutihin yung mga ginagawa ninyo. So, ibig sabihin nung nasa majority kayo, hindi nyo pinagbubutihan yung ginagawa nyo. Oroy. Nabibis to si Ping Lacson, wala nang masabi eh. bubuti na lamang ng ating mga kababayan. Yung trabaho namin bilang mga senador, gawin namin ng maayos at proper. O ano naman? Dapat nyo naman talagang gawin yan. Hindi nyo naman na kailangan naman na ipangalandakan sa taong bayan yan. Trabaho nyo naman na gawin talaga yan. Anak ng tinapay oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
walang hanggan.